Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon, shoutout po sa iyo Idol Alvin Puyat at sa dalawang anak mo na gwapan na sila Mimi at Nicole, shoutout po sa iyo Idol Kurt Dial Magtatayaw, shoutout po sa iyo Idol Babe Lai Blanco at sa asawa mo na may toyo na si Jocelyn, shoutout po sa iyo Idol Harold at sa kasama ng asawa mo sa work na si Josie De La Cruz ng Hagunoy Bulacan na nasa US ngayon, shoutout po sa iyo Idol Rainiel Servidad, shoutout po sa iyo Idol Jerry Morato, shoutout po sa iyo Idol Ivan Pascual, shoutout po sa iyo Idol Philip Superioridad, shoutout po sa iyo Idol Miko Biagkong, shoutout po sa iyo Idol Hyundai Mi Pag-adora at sa asawa mo na masungit na si Cher Mi Pag-adora, shoutout po sa iyo Idol Giden Sabrido at kay Bernadette ng Europe Ingat Lagi Boss Ali, shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova pati kay Miss Jennifer Besana Yobet ng Rojas City Capiz, shoutout po sa iyo Idol Monk of Empty Love Guapo Buyok Kupol nga lang, at shoutout po sa iyo Boss Buck Garage. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Ingat sa bagyo ang lahat. Sa pagpapatuloy, nagpatuloy na sa paglakad paalis si Yuseong at Bongdae Ala, samantalang nakatitig parent si Honam-do sa mga ito, sa isip-isip ni Honam-do na kung anong pagdeklara ng digmaan ang pinagsasabi ni Yuseong, kung anong preparasyon naman ang gagawin ng mga ito, bigla napaisip siya na kung hindi naman siguro ni Yuseong winasak ulit ang board na paboritong laro ng leader ng Senado. Kaya agaran niyang tinawag ang monghe at sinabi na siya ito si Honam-do. Pinapapasok naman siya ng monghe, nagbigay galang naman si Honam-do sa monghe, at agaran nitong tinignan ang paligid lalo na ang board hanggang sa makita niyang hindi nasira ang board ng Go, kaya sa isip-isip ni Honam-do na tama nga siya, ang isang arogante na tulad ni Yuseong ay hindi na magagawa pang ulitin na maisahan ang leader ng Senado sa pangalawang pagkakataon. Bigla naman sinabi ng monghe na sobrang napaka-interesado talaga ng batang mandirigma na iyon, siya ay hindi gaanong mahalaga, ngunit nakakatuwa ang bata na iyon, ang tinutukoy niya ay si Yuseong. Nagulat na lang si Honam-do nang marinig ito, kaya napapaisip na lang siya kung ano ba ang ginawang kahanga-hanga ng bastardong si Yuseong para makasabi ng ganito ang monghe. Bigla naman tinignan ng mabuti ni Honam-do ang board, nakita niyang may konting sunog ang isang piraso, kaya naiinis na lang ito sapagkat napagtanto niyang may kalokohan na naman na ginawa si Yuseong sa monghe. Sinabi ni Honam-do na pinapangako niyang papatayin niya si Yuseong. Ngunit sinabi ng monghe na hindi si Yuseong ang may kagagawan kung bakit may konting sunog ang board na ito. Ang bagay na ito ay nangyari dahil sa iyang finger na pag-atake niya. Hindi na lang makapaniwala si Honam-do nang malaman na ginamit ng monghe ang iyang finger nito. Ang iyang finger ang isa sa pinakamalakas na pag-atake ng mga Shaolin, at saka ang isa sa mga Shaolin na nakamaster lang ng teknik na ito ay walang iba kundi ang monghe. Sinabi ng leader ng Senado na tama ang iyong hinala. Tinanong naman ni Honam-do na kung bakit ganun lang ang nangyari sa board, ayon naman sa monghe na dahil pinigilan ni Yuseong ang pag-atake na iyon, nagulantang na lang si Honam-do nang marinig ito kaya napapatanong na lang ito kung bakit. Sinabi ng monghe na sinubukan niyang wasakin ang kulay itim na piraso sa board kasama na ang buong board ngunit hinarang ni Yuseong ang pag-atake niya. Kahit na pinalabas na niya ang 70% ng kanyang inner ki sa pag-atake na iyon, mas lalong nagulantang si Honam-do nang malaman iyon kaya napapalaki na lang ang mata nito sa gulat. Kaya habang pinagpapawisan ay sa isip-isip nito na hindi dapat mangyari iyon, ang monghe sa nakalipas na daang taon, ay hindi kailanman naalis sa lisitahan sa 10 makalangit na masters. Ito ay isang taong ipinadala sa kanila ng langit, and yet pinigilan ng bastardong iyon ang atake ng monghe. Ngunit tinanong ni Honam-do kung paano naman nagawa maarang ng bastardong si Yuseong ang pag-atake nito, biglang tumayo ang monghe sa pagkakaupo nito. Tinawag ng monghe si Honam-do, at sinabi nito na kung narinig na ba ni Honam-do ang isang donkey na umaalis sa isang paglalakbay at bumabalik at naging isang puting kabayo. Ayon naman kay Honam-do na hindi pa siya nakakarinig noon, sinabi naman ng monghe nung una ay hindi siya naniniwala doon.
Subalit ang ganoon bagay ay nangyari mismo sa mga mata niya mismo, hindi ba napaka-interesado yon? Ang mundong ito ng Miriam ay walang alinlangan na isang hindi makapaniwalang mundo, kaya naman, dapat kong harapin ito sa pamamagitan ng mga paraan ng Miriam, ang lahat ng ito. Samantalang sa kabilang banda habang patuloy na pumipintig ang kamay ni Yuseong ay napapamura na lang ito, isang malamig na hangin, isang malamig na pakiramdam ng katotohanan, at isang malamig na kamay, ang monghe ay tama, ang mga senador, ito ang pinakamagaling at pinakamatalino na matatandang dapat ibigay ng Miriam Alliance, alam ko na para lamang akong isang lamok sa mga ito at hindi na kailangan pa pag-aksayahan ng oras ng mga ito. Masaya akong tumakbo mula Zhejiang hanggang dito, pero ngayong nandito na ako, nakakaramdam ako ng bigat sa katawan na hindi ko mapaliwanag ang kada hakbang ng mga paa ko. Pati ang pagkabaluktot na nangyayari ngayon, sa tingin ko na dapat ay magpasalamat pa ako na hindi ko na kailangang pigilan ang pagdurugo. Bigla naman dumating Isla Giho at tinawag si Yuseong. Sinabi ni Giho na isang bastardo talaga si Yuseong. Ito ba ang dahilan kung bakit ka nagmamadali kaninang umaga, para lamang magkaroon ng butas ang mga kamay nito? Nagulat naman si Yuseong at tinatanong kung ano ang ginagawa nila Giho dito. Ayon naman kay Bongde Allen na naparito ang mga ito para hintayin sila, tinanong naman ni Yuseong na kung sinabi ba ni Bongde Allen sa mga ito ang planong pagpunta nila dito. Ayon naman kay Demong Gina ang akala nila ay patay na si Yuseong kasi ang tagal nito makalabas, napapabuntong hininga na lang si Yuseong sa sinabi nito. Agara naman na kumuha si Bongde Allen ng isang pil, at sinabi nito kay Yuseong na kainin ito. Tinanong naman ni Yuseong kung ano ang bagay na ito. Ayon naman kay Bongde Allen na makakatulong ang pil na ito para mabawasan ang sakit ng kamay ni Yuseong. Agara naman ang kinain ni Yuseong ang pil na binigay ni Bongde Allen, at habang inunguya ito ay napapangitan siya ng lasa. Alam niyang isang gamot ito kay natural na mapakla ngunit ang bagay na ito ay sobrang pakla ng lasa. Kaya tinanong ni Yuseong si Bongde Allen kung ano ba ang nilagay niya sa pil na ito. Napabuga naman si Yuseong at pili na dinodera ang pil nang sabihin ni Bongde Allen na nilagyan niya ng lason yon. Ayon pa dito habang nakangiti na hinaloan niya ito ng konting ahas at maraming gagamba upang lumikha ng lason, naiinis na lang si Yuseong nang marinig yon. Sa isip-isip nito na ang bastardong ito ay walang duda na si Chonma nga ito sapagkat sinubukan siyang patayin nito, kaya naiinis na lang si Yuseong at sinasabi na kung sinusubukan na patayin na naman siya nito. Ayon naman kay Bongde Allen na ang lason ay ginagamit din para maging gamot, hindi lang sanay si Yuseong dito. Tinanong naman ni Yuseong kung ano pa ang nilagay nito sa gamot na yon maliban sa ahas at gagamba. Napalingon naman si Bongde Allen sa bandang pototoy nito, at tinanong naman ni Yuseong na hindi naman siguro, subalit tumalikod na lang si Yuseong at sinabihan si Bongde Allen na wag na sabihin sa kanya dahil papatayin talaga niya ito. Habang naglalakad ang apat ay sinabi ni Yuseong na mukhang natagalan si Soso makarating dito ngunit sa tingin niya na nakarating na ito ngayon. Ayon naman kay Demong Gina sigurado din siya na darating na iyon maya-maya lang sapagkat si Soso ang pinakamabilis ang paa sa kanilang lahat dito. Bigla naman inakbayan ni Giho si Yuseong at tinanong kung ano naman ang mga sinabi ng monghe sa kanya. Ayon naman kay Yuseong ang monghe na iyon ay very transparent sa pinaplano nito. Sa kabilang banda sa institute, makikita natin na nagsisid-at-inga na ang maraming mga disipulo, dumating na din sila Yuseong sa iginagalang na martial halls. Sinabi ni Yuseong na ang plano ng monghe ay ang sirain ang lahat at magtayo ulit ng panibago mula sa simula, nang sabihin ko sa kanila ang sinabi ng monghe, pati si Bongde Allen ay tumigil sa pagngiti, ngunit para sa kanya ang mas pinaka-importante na parte ng pag-uusap nila ng monghe ay ang sinabi nito sa kanya noong paalis na siya ng silid nito. Sinabi ng monghe na tanggap niya ang pagiging isip bata ni Yuseong. Kaya hayaan mo akong bigyan ka ng payo. Alam mo ba kung ano ang pinakamabisang paraan ng pagsisinungaling? Napaisip si Yuseong sa katagang pinakamabisang paraan ng pagsisinungaling na tinutukoy ng monghe. Sinabi ng monghe na ang pinakamabisang paraan ay ang huwag magsinungaling sa lahat. Wala kang dapat sabihin kundi ang totoo. Ganyan na paraan para motakan mo ang lahat.
Napaisip si Yuseong sa mga bagay na sinabi ng monghe, ang pinakamabisang kasinungalingan, mas iniisip ko ito, mas nagpapadala ito ng lamig sa aking gulugod, sigurado ako na may iba pang pinaplano ang monghe na iyon. Sinigaw na ng isang administrador na ang paglilitis ay malapit ng mag-umpisa, isasara namin ang lahat ng pinto sa loob ng humigit kumulang 7 minuto, kaya mangyaring pumasok sa loob na ang lahat, sinabi ni Bong De-ala na hindi ko rin maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng bastos na monghe na iyon, ngunit isa lang ang sigurado siya dito, tinanong naman ni Yuseong kung ano iyon, ayon kay Bong De-ala na dito sa lugar na ito ngayon araw, sa harap ng lahat ng tao dito, tiyak na gagawin iyon ng monghe, seryoso naman na napatingin si Yuseong kay Bong De-ala, sinabi ni Bong De-ala na ang monghe ay gagawin nito ang kanyang mabisang pagsisinungaling sa harap ng lahat. Ang iginagalang na Marshall Hall, ito ay binuo gamit ang 12 ng mga haligi na gawa sa asol na puno ng dragon at mga dingding sa lahat ng panig, ang panlabas ay ginagamit para sa admission at graduation ceremonies. At ang loob ay kung saan ang lahat ng mga klase at dibisyon ay ginagawa ang kanilang mga aralin, ngunit ngayon, ito ay ginagamit para sa isang ganap na naiibang dahilan, ang mga manonood ay binubuo ng iba't ibang instruktor at mag-aaral mula sa Waryong Valley at Sangho Valley, at iba pang figura at mandirigma mula sa Merem Alliance. Tinanong ni Giho kung sino ang mandirigma na ito, ayon naman kay Demong Gi na ang taong iyon ay si Sung Namgong, ang elder ng nanggaling sa Namgong House, ito ay nanggaling sa 5 noble houses tulad ng High Lord, kaya't maaaring ito ay hindi gaanong kaaway kaysa sa iba. Ayon naman kay Yuseong ang taong iyon ay nananatili na neutral at walang intensyon na depensahan o protektahan ng High Lord, kaya siguro ito ang kinuhang mag-host sa paglilitis na ito. Napalingon naman si Bong De-ala dito, at tinanong niya si Demong Gi na kung paano naman sa mga elder ng Jegal family, nagtaka na lang si Demong Gi sa tanong ni Bong De-ala. Sinabi ng elder ng Namgong House na ang sino man na hindi witness o kaya naman mga elder ay manatiling manahimik lamang, kung ang sino man ay itinuring na nakakagambala sa mga paglilitis, ang namumunong elder ay may autoridad na tanggalin sila kaagad at palabasin sa lugar na ito. Ang lahat ay natahimik sa isang iglap at nag-iba ang ihip ng hangin. Gayunpaman, may naririnig pa rin akong nagbubulungan sa kabila ng babala ni Sung Namgong. Hindi naman talaga mapipigilan ang pag-uugali ng mga ito. Maaaring ito na ang huling hatol ng kamatayan sa panahong ito para sa Merem High Lord, isang nakakatawang dula na parang kasinungalingan. Sinabi ng isang disipulo na ang commander at ang halos lahat ng miyembro ng Shadow Hand ay nandirito na, ngunit nasaan naman ang monghe, hindi ba dapat naroon ang pinuno ng Senado para sa pambungad na pananalita? Ayon naman sa isang disipulo na kung hindi pa ba nito nakukuha ang sitwasyon, ginagawa ng monghe iyon para lalong masira at mapagtawanan ng High Lord. Sa isip-isip ni Yuseong na ito ay tulad ng sinasabi ng mga disipulo na ito, ang Merem High Lord ay nakaupo sa gitna sa tinatawag na upuan ng katotohanan, at ang monghe ay hindi makita kung nasaan ito ngayon, ito mismo ay nangangahulugan na ang kanyang plano ay gumagalaw na, ang paraan na siya ay hindi nababahala at naglaan ng oras upang aliwin ang isang pakikipag-usap sa kanya, marahil ay bahagi rin ng kanyang planong sirain ang loob ng High Lord. Pinagpapawisan na tinignan ni Yuseong ang upuan na nalaan para sa monghe, nakikita niyang wala pera ng bastardong monghe na iyon, kaya naiinis na lang si Yuseong at sigurado siya na iyon ang dahilan kaya wala pera ng monghe na ito. Tunay na kasuklam-suklam, isang nakakahiyang matanda, nakakahiya ito tulad ng edad nito, parehas na nandirito din si Chancellor Bongnam at Master Honjin, at maging ang mga retiradong master at ibang kaalyado ng High Lord ay narito rin, ngunit paano naman makakalaban ang mga patay ng kapangyarihan laban sa alyado na meron ng monghe? Sinabi ng isang disipulo na ang High Lord ay mukhang sumobra sa pagkakataon na ito. Sa tingin mo, bakit ganito ang mga mas maliliit at katamtamang laki ng mga sekta na ito? Dahil ang rason ay sila ay mahina. Kahit magsama-sama pa ang mga puwersa ng mga ito, hindi man lang ang mga ito makakalapit kahit sa tarangkahan ng sektang Chongsong. Ayon naman sa isa na kapag narinig ng mga taga-Chongsong sect ang sinabi nito ay magagalit ang mga ito sapagkat kinukumpara ang sect
sekta nila sa mga mababang klase ng nilalang. Napapabuntong hininga na lang si Yuseong nang marinig ito. Sa isip-isip niya na kung ano ang isang kaila-hilakbot na bagay na sabihin. Makinig ka dito, jackass. Yung mga tinatawag mong mababang klase ng nilalang ay yung lumalabas at lumalaban para maging ligtas kayong mga bastos. Bigla naman lumingon-lingon ang isang disipulo at tinatanong sa isa kung nasaan naman ang tinawag nilang 5 halimaw ng Waryong Valley. Naiirita si Yuseong sa bastardong ito habang sa isip-isip nito na nasa taas sila na hinahanap nito. Tinanong naman ng isang disipulo kung bakit hinahanap nito ang 5 halimaw na iyon. Sinabi ni Giho kay Yuseong na mukhang sila ang pinag-uusapan ng mga ito. Sinabi ng isang disipulo na di ba ang isa sa 5 halimaw ay disipulo ng High Lord. Kilala mo ito, yung disipulo na naputulan ng isang kamay dahil sa pananakop sa Zhejiang. Ayon naman sa isa na si Giho Jiang ang tinutukoy nito. Nakangiti naman na sinabi ng isa na iyon nga ang sinasabi niya. Mapang-asar naman na sinabi ng isa na mukhang hindi pumunta si Giho Jiang dito sapagkat napagtanto nito na tapos na ang High Lord. Naiinis na lang si Yuseong at napapamura na lang ito sa isip niya. Sinasabi ng mga bastardong ito ang mga bagay na gustong sabihin ng mga ito nang walang pagpipigil kahit marinig ng iba. Napansin naman ni Giho na naiinis na si Yuseong kay tinapat niya ito sa balikat. Sinabi ni Giho na at least meron tayong dapat abangan at libangan kapag natapos na ang paglilitis na ito. Hamanin natin ang 2 bastardong iyon sa isang sparring match. Ano sa tingin ni Yuseong? Napapangiti naman si Yuseong dito at tulad ng inaasahan niya kay Giho, kaya sumang-ayon siya sa gusto nito. Subalit sinabi ni Yuseong na huwag ibaba ang depensa ni Giho sa mga ito. Sa kabila ng lahat ng kanilang kalokohan mga sinabi, sila ay medyo may kakayahan sa pakikipaglaban. Ayon naman kay Giho na sigurado ba si Yuseong doon, kung titignan niya ay parang mga basura lang naman ang mga ito. Sinabi naman ni Yuseong na ang isa sa mga ito ay halos ka-level na nila. Bigla naman may napagtanto si Yuseong dito, kung ang isang ito ay level 60 na. Ito ay maglalagay sa kanya sa parehong antas bilang isang master o pinuno ng isang disenteng sekta. Napapatanong na lang siya kung ang mga government official ba ay ganito talaga kalalakas. Sinabi ng isa at tinawag niyang Moonjin ito na hindi naman siguro ganoon si Giho Jiang. Ayon naman sa isa na kung hindi ba ito naniniwala sa kanya, ganyan na ang mga bata ngayon. Iiwanan na lang nila ang sino mang inaakala nilang mahina na pagkatapos nila itong gamitin. Sinabi ni Giho na siya na ang bahala sa mayabang na lalaki na iyon. Samantalang si Yuseong naman ay seryoso lang na nakatingin sa mga ito at nagtataka na lang siya kaya wala na siyang pakialam sa mga pinagsasabi ng mga ito. Napapaisip si Yuseong kung bakit tinatawag ng mga ito ang eyes at isa sa pangalan na hindi naman tugma sa nakikita niya gamit ang third eye. Bigla naman sinabi ng isa na kahit ang batang si Yuseong Dan ay wala din dito. Ayon naman sa isa na kung ang Yuseong Dan ba na tinutukoy nito ay ang freshman na pinag-uusapan ng mga tao noong nakaraan taon, sinang-ayon na naman ito ng isa at sinabi nito na narinig niyang malapit si Yuseong Dan sa High Lord at sa Chancellor ng Higher Institute. Ngunit hindi man lang niya makita ito dito. Ayon naman sa isa na narinig niya na namatay na si Yuseong Dan ang bayani ng Zhejiang noong nakaraang pagsalakay. Nagulat na lang si Yuseong habang nakikinig sa mga ito na nasa taas ng ikalawang palapag. Nadidismaya na lang ito at napapabuntong hininga habang sa isip-isip nito na buhay pa siya. Mga bastardo ang mga ito. Tumatawa naman si Giho at sinasabi na si Yuseong naman ang pinag-uusapan ng mga ito. Ayon naman sa isa na narinig na nga niya ang patungkol doon, tila, si Yuseong Dan ay napunit mula sa paa hanggang sa ulo at nahiwa ng maraming beses sa panahon ng kaguluhan ng pagsalakay. Naiinis na lang si Yuseong sa mga bastardo na ito at sinasabi nito na hindi dapat sabihin ng mga ito ang mga bagay na iyon sa isang tao na maayos at buhay-buhay na nandirito mismo. Saan kaya nakukuha ng mga ito ang mga impormasyon na nalakap ng mga ito? Ayon naman sa isa na sayang naman, bihira lang sana magkaroon ng isang talentado na nanggaling sa maliit na sekta subalit namatay pa ito. Nagdidilim na lang ang paningin ni Yuseong habang nasa isip nito na buhay siya mga Angges, samantalang napapatawa na lang si Bong De Ala dito.
Tumayo ang lahat ng sinabi ng isang elder ng Hyong sect ang homage ta Amitabha Buddha sa isip-isip ni Yuseong habang nakatingin sa Merem High Lord na ito ay isang mahinang Buddhist chant. Nagbigay galang ang lahat sa paparating na leader ng mga senado. Makikita natin ang paglalakad ng monghe papunta sa upuan nito, hanggang sa humarap na ito sa lahat ng tao sa gusali. Sa isip-isip ni Yuseong na isang kakaibang aura ang bumungad sa matinding katahimikan, at ang mga tainga sa loob ng iginagalang ng mga martial hall ay lumakas. Ang lahat ay naramdaman ito. Ang maikling chant na iyon ay katumbas ng isang sungay ng digmaan na tumutunog sa larangan ng digmaan, o ang unang bala na pinaputok. Sinabi ng elder ng Namgong House na ipapakilala ko ngayon ang mga miyembro ng komite. Sa isip-isip ni Yuseong na sigurado siyang iilan lang na member ang may otoridad na magtanong ng direkta. Yung iba malamang sasali lang sa botohan. Sinabi ng elder ng Namgong House na ang unang miyembro ng komite ay ang dating High Lord at kasalukuyan ng Chancellor ng Higher Institute of Merem, at ito ay ang Heavenly Oracle. Ang sumunod ay ang leader ng Gongdong Sect at ang Vice Chancellor ng Higher Institute of Merem na si Gandewo. Sa isip-isip ni Yuseong na ang tanging dahilan kung bakit nila ito ginagawa sa publiko ay upang ipakita sa lahat kung gaano kalaki ang kapangyarihang hawak ng Senado. Ngunit parang hindi lang yon ang dahilan. Ang akala niya ay ang dalawang may ingay na kupol lang ng mga ito ang kakaiba. Ngunit, hindi lang sila, kahit sa mga committee members, may ilang tao na hindi tugma ang pangalan sa tinatawag ng elder ng Namgong House na si Sung Namgong. Hindi na lang niya alam kung ano ang nangyayari. Bigla naman tinawag ni Bongde Ala si Yuseong at tinanong nito na, nasaan ang kupal na palaging nakasunod sa manlolokong monghe na ito? Nagtataka at napaisip naman si Yuseong dito, hanggang sa napalingon ito sa kinaroroonan ng monghe at nagulat nga siya nang mapansin ito. Napapatanong na lang si Yuseong sa isip nito kung nasaan kaya ang kupal na Honamdo na iyon. Bigla naman kinumpas ng isang administrator ang kamay nito, hanggang sa pinatunog na nito ang isang kahoy. Kaya sinabi na ng leader ng mga senado na ngayon ay uumpisahan na nila ang paglilitis kay Jong Jegal, ang kasalukuyang Merem High Lord.